Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong nangyaring Senate hearing po. Kaugnay naman ito po sa mga illegal na pasugalan. Particular dito, may binanggit dito si Senator Rapi Tulfo, pasugalan po ito sa Baguio. Na kalit-lit lang daw na city, hindi alam ng mga opisyal, ng mga pulis, na meron pa nangyayari sugalan mismo sa tabi lang mismo ng ng police station. So wala po silang kalam-alam. Dito malalaman po natin kung paano paano nalaman na meron palang sugalan. So malalaman natin sino yung mga naging sources dito ni Senator Rapi Tulfo. So bago natin simulan yung topic na yan, baka pwede naman pakipindot yung yung subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin na po natin itong expose ni Senator Rapi Tulfo at paano niya hamunin itong taga-PNP na isang one-strike policy. So panoorin po natin. As long as executive session pa, weekend na po. It's available na po, Mr. Chair. Yes po. Okay, so you want that? Huh? So, I so moved. So, submit na. All right. So, mag-executive session tayo mamaya. For the meantime, bago tayo mag-executive session, pwede tayo mag-sway muna sa topic. Mabilis lang ito. Nandito si Colonel Francisco Bulwayan, Jr., City Director ng PNP, Baguio City. Talamak ang sugal dyan sa Baguio City. Ano bang pinanggagawa nyo? At in fact, may mga video na mga sugal, pati mga bata, nakasugal. At although after na ma-expose yan, nagkaroon kayo ng konting road. Hanggang ngayon, meron pa rin. Ano nangyari po sa, di ba meron kayong confidential funds? So ibig sabihin, na-expose na pala to. Tapos nung na-expose, sa alang kumilos yung taga-PNP, nag-grade sila. Kasi nga naman medyo alarming to na may mga bata na minor de edad na nakakapagtaya o nakakapagdaro ng sugal. Special dito sa Baguio na alam naman natin na talagang tourist spot to, so hindi magandang parang hindi magandang tingnan na ang tourist spot pinamumugayan na rin ng ng mga illegal na sugalan at nagiging parokyano pati mga bata, so hindi maganda tingnan po ito. Intel funds, bakit hindi pigil maubos yung illegal gambling sa Baguio City? Yes, sir. The video was aired, I think, last year, and we have made several operations already and several preventive measures so that those operations will be eventually stopped. What preventive measures meron kayong inilatag, sir? Since the areas are pre-identified, we made a patrol and other police presence to make sure that the gambling operations, which was reported last year, will not recur. Kung hindi pa pala na-expose, sir, napabayaan nyo lang yon, buti na na-expose. So, hintay nyo pa ma-expose, samantalang we know for a fact na meron kayong intel fund. What do you call it? Intelligence fund or Confidential fund po. You have... Biruin nyo, meron pala silang intelligence fund na hindi nila matrace na meron palang sugalan. So, ang nangyayari, parang may takip yung kanilang mga mata. Wala silang pakiramdam na may nangyayari palang sugalan sa Baguio. Remember, maliit lang na lugar lang po ang Baguio. So, yung population dyan, hindi naman yan ganun kataas. Hindi naman ganun kalaki na hindi nila mamomonitor yan. So, meron naman nagpapatrol ng mga pulis dyan, meron silang mga undercover, meron silang, may intelligence fund sila eh. So may mga asset silang nag-iikot-ikot diyan, pero bakit ganun? Na hindi nila namomonitor, hindi nila alam na mayroon palang mga sugalan diyan sa Baguio na nalulusutan pa sila. 'Di ba? Na sabi nga naman niya, meron naman daw silang mga preventive measure na ginagawa. Pero anong klase? Yung ngayon tanong dito ni Senator Rapi Tulfo, anong klaseng preventive measure ang ginagawa nila? Nalulusutan pa rin naman sila ng gambling, 'di ba? Confidential funds. How much po yung confidential funds na tanggap The confidential fund of the city government is 2 million annually, sir. 2 million annually? Yes. So, don't tell me, dun sa 2 million, hindi nyo nakakapa yung mga nagpapasugal dyan sa Baguio na talamak before the raid happened.
kung hindi pa in-expose, kasi paulit-ulit in-expose yun sa social media, saka pala kayo umaksyon. Ba't kinakailangan pang ma-expose? So, Parang yung sa ano, yung sa Chocolate Hills, ah, yung resort na yon. Kung hindi pa pala daw nag-viral yon sa social media, hindi pa ipasasara ng ng LGU ng Sagbayan sa May Bohol. So, dahil daw pala dun sa social media, inapilitan yung city mayor na maglabas ng closure order. So, napakalakas pala talaga ng social media na ang problema lang, bakit kailangan pa antayin na mag-viral, kailangan pa lumabas sa social media, kasi hindi na ilalabas sa mga mainstream media. So, inaantay pa ang mainstream media maglabas bago sila umaksyon. So, same thing din dito na kailangang expose pa yung mga vlogger na sasabihin ni Senator Rapi Tulfo bago umaksyon tong PNP natin. Several of the part of the fund is utilized for illegal gambling operation, and a bulk is for counterinsurgency, anti-illegal drugs, and anti-criminality. I know that, pero still, sir, maski na nga po yung yung nagtitinda ng mga kakanin doon, alam na alam kung saan yung pasugalan. Don't tell me, mas magaling pa yung mga bata kaysa sa inyo. Yung mga paslit, alam na alam. Meron doon sa video, mga bata nanonood sa sugal. Come on, pagtatawanan kayo sa PNP dyan. Dito medyo napayari to yung PNP sa sinabi ni Senator Rapi Tulfo na oo nga naman, yung mga nagtitinda doon ng mga kakanin, mga bata, alam na kung nasaan yung mga pasugalan. Samantala yung mga kapulisan, hindi alam na mayroon palang sugalan na nangyayari sa Baguio. So parang nakakaya naman. The fact na meron kayo intelligence fund, hindi nyo alam. Balita ko pa nga sa kay Melo Yap dito na napanood ko, sumakay ka, kahit daw mga nagtitinda nga lang sa mga tabi-tabi, sumakay ka ng taxi, alam ko nasan yung sugalan. Pero bakit ganun? Yung BNP hindi alam na meron palang sugalan dito sa Baguio. Diba? Alam na ng lahat, pero kayo hindi nyo alam. Pulis kayo. Yun yung sinasabi ko na kung hindi pa na-expose, hindi kayo gagawa ng raid. Ilang beses na-expose yun eh. I think In fact, minsan nag-isip pa ng statement si Mayor, sino ba mayor nyo? Mayor Magalong. Mayor Magalong na noong una hindi niya inadmit na may pasugalan and later on inadmit niya na may pasugalan pero wala siyang kinalaman doon, wala siyang control. Kaya nga PNP may control kung sinasabi ni Mayor Magalong wala siyang kinalaman doon, then dapat PNP. At parang medyo nadulas dito sa Senator Rapi Tulfo, sinabi niya si Mayor Leeds daw. Mayor Magalong ang may hawak ng Baguio. Parang, sino kaya yung Mayor Leeds na yun? No? Sino kaya yun? Kilala nyo ba? Comment down below kung sino yung Mayor Leeds na yun. Yes, sir. After that, we have several operations already, and it appears sa SIRAS namin that we have actually several operations against illegal gambling. Yun nga sir, kailangan pang paulit-ulit na expose doon sa video ni Melo Yap na isang vlogger. You know, siguro kailangan si Melo Yap. Yes. Right? Oh. Ilang ulit niya yon. Actually, ilang beses talaga pinilayan ni Melo Yap. Na maraming beses niyang in-expose na ito sa sugalan dahil nga feeling niya na walang ginagawa yung mayor at may isang abogado na sinasabi tutulong daw na ipasara yung sugalan sa Baguio, hindi naman nagawa ng paraan. So kumilos si Melo Yap, kumuha ng pwede maging ebidensya. So yun, hanggang sa ilang beses na expose, nag-viral, saka lang kumilos tong taga-PNP. So parang yun ang tanong ni Senator Rapi Tulfo, bakit kailangan pang umabot sa ganung punto na mag-expose muna bago kumilos yung PNP, di ba? Parang nakakahiya naman dun sa vlogger na nag-effort pa na ipakita na meron talagang sugalan, samantalang ang PNP hindi alam, di ba? Si Melo Yap na isang vlogger nalaman na may sugalan pala, ang PNP hindi alam. So di ba, parang nakakaya nga naman 'yun.
na-expose, saka kayo nag-grade. Several times niya, ilang video muna inilabas niya eh. Di ba? Hinamon pa nga ni Melo Yap si Mayor Magalong. Wow, tingnan nyo. Ganun katapang yung Melo Yap. Ganun katapang si Sir Melo Yap. Hinamon pa daw si Mayor Magalong. So, bakit ganun? Di ba? Bakit ganun? Na kailangan pang may isang Melo Yap na mag-expose nito bago kayo kumilos. 'Di ba? Maging si Congressman minsan in-expose pa yun, wala rin kayong ginawang raid. 'Di ba? Bakit, sir? Di ba in-expose pa ito ni Congressman Marcoleta? Oh, after Congressman Marcoleta did expose yung illegal gambling activities sa Baguio, wala kayong ginawang raid. Isa pa yon. Ito, mas matibay na nag-expose Congressman Marcoleta. Nag-expose yan, nag-privilege speech pa sa Kongreso, pero walang kinilos pa rin dito yung PNP natin. Diba? Dito kasi, may isang hearing din na nangyari sa Kongreso na sinasabi nga ni Congressman Dan Fernandez na ang mga city mayor alam kung sino-sino yung mga gumagawa ng may mga illegal na aktibidad dyan sa mga nasasakupan nila. So, don't tell me, hindi pa rin alam ni Mayor Magalong yun. So, galing na sa dating mayor na ngayon ay congressman na si Dan Fernandez na ina-admit niya na lahat ng mayor alam yan. Yung iba nga dyan kinikilala pa para bigyan ng warning. Binibigyan pa ng warning para lang itigil yung mga maling aktibidad nila. So, doon pala makikita nyo na talagang napaka-imposible na sinasabi na binanggit naman ni Senator Rapi Tulfo na ay dinidinay pa nung una daw ni Mayor Magalong. Eventually, umamin din after nung magkaroon na ng raid. Did you? Or did you not? Meron tayo sa several raids already, sir. Since last year, sir, we have several raids already. Kaya nga, kung several raids, bakit pa ulit-ulit pa rin? Baka hindi nyo kinukulong, kaya... Yes, may we admit that we cannot secure every square inch of our city, but we assure you that if there are any illegal gambling operations reported to us, we had immediately conducted interventions to that effect, Your Honor. Okay, General David Peredo Jr., Regional Director ng PNP. Okay, magandang hapon po, General. Good afternoon, sir. Ito pong challenge ko sa inyo. Ito yung magandang challenge na gusto ni Senator Rapi Tulfo at umagri naman dito yung taga-PNP dun sa challenge na inaalok dito ni Senator Rapi Tulfo. Meron po akong mga source doon sa Baguio. Dapat po gawin natin, General, na one-strike policy. Kapag meron kaming na-videohan ng source, yung source ko makapag-video ng isang pasugalan lang, okay ba sa iyo, Colonel? I-relieve ka? Yes, Your Honor. Very good. So I'll talk to... Buti na lang, itong hinamon ni Senator Rapi Tulfo is confident na sige daw, payag siyang magpa-relieve kapag nakakuha daw si Senator Rapi Tulfo ng ebidensya na meron pa rin sugalan sa Baguio. May sources doon sa Baguio na masid-masid na at mag-video. Okay, according to Philippine Star, meron daw mini casino sa tabi ng PNP headquarters sa Baguio. Kaya mga hinuli niyo puro mga small time. Ito sa Philippine Star. Oh, mini. Ito parang sampal to, di ba? Sinasabi nila na wala raw sugalan sa Baguio City, pero ayon sa balita ng Philippine Star, nasa tabi lang daw ng police station yung mini casino. It means hindi ito legal ha. Illegal na pasugalan po ito, mini casino. So hindi ito registered sa gobyerno. So nakakaya na
hindi alam ng PNP na meron na palang mini casino sa tabi ng police station nila. Casino sa tabi ng PNP headquarters nag-operate. Sino itong operator na ito? We will look into that, Your Honor. Oh, sana man na, sabi mo sa amin, Your Honor, nahuli na namin yan. Yes, sir. Yes, sir. Buti pa We'll Philippines. assure you, sir, that we will Teka take muna. action. So, ibig sabihin, mas magaling pa ang reporter ng Philippine Star kaysa sa PNP. At ang nakakatawa nito, sa tabi pa mismo ng PNP headquarters. You will Pero siyempre, lilipat na ito ngayon. Of course, nakikinig to. Yung mga kapatid, lipat na tayo. Nagets mo? Kaya nga ito yung hamon ko, General Pedredo, at sa oras na yung source ko makakuha ng, siyempre, ebidensya, video especially, na may pasugalan, one strike policy, i-relieve ka, Colonel. Relieve tayo ng relieve. Diba? Okay sa'yo, General Peredo, sir? Yes, sir. We have a process to do that, sir. Anong process po yon? May one time na pag nahuli yung station commander, sir, i-relieve ng CD. Ano nahuli yung station? Ibig sabihin, kasi sir, yung illegal gambling, hindi naman ganun kalaki ang Baguio. Buti sana nationwide yung Philippines. So NCR, hindi naman ganun kalaki. Maliit lang yung Baguio. Kasi paulit-ulit ang balita kasi, malaki na po yung natatanggap na tong kung sino man protector nito, mga protector. Okay? So ang sa akin lang, kung talagang gustong patigilin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So what I'm just saying here, Correct. Kung talagang gusto, sabi nga ni Congressman Dan Fernandez, pag gusto ng mayor na ipatigil ang sugalan, ang mga illegal na aktibidad sa kanyang nasasakupan, pwede. Pero kung ayaw, wala tayong magagawa. Kahit gusto ng kapulisan yan, kung ayaw nung nasa taas, wala silang magagawa. So, susunod lang sila sa agos. So, ang nangyayari niya, sila rin ang puputokan. So, dito, makikita nyo, kawawa rin yung mga taga-PNP na gustong ipatupad yung batas. Gusto nilang i-perform yung kailang trabaho. Pero dahil nga merong nasa taas nila na pumoprotekta, hindi nila ma-perform yung trabaho nila. At ang ending nun, sila pa yung mapuputukan, sila pa yung mapagdudadahan, sila pa yung mababahiran na nasa hanay nila yung pumoprotekta. So, hindi naman natin nilalahat yung PNP, hindi naman natin sinasabing sila. So, malamang sa malamang, naiipit lang din sila rito, especially yung mga nasa mabababang ranggo na siguro iba napipilitan na lang na ipikit yung mata, napipilitan na lang na tanggapin kung meron mang inaalok sa kanila. Kasi ganoon din naman parang may nakikinabang sa taas, pinipigilan tayo, hindi kunin lang natin. Although malinis yung hangarin naman nila na parang cannot beat them, join them na lang, parang ganun diba? Parang sumabay na lang tayo sa agos kaysa mawalan tayo ng trabaho. Siyempre may mga pamilya rin naman binubuhay yan. Hindi naman pwede mawalan sila ng trabaho. So, dahil nga hindi nila magalaw, dahil nga protektado yan ang nasa taas nila, parang wala silang choice na tanggapin na lang nila kung sakaling may mahuli pa rin o may malaman pa rin sugalan sa Baguio, tatanggapin na lang nilang ma-relieve kasi nga talagang hindi nila kaya banggain yung nasa taas nila. kung talagang i-implement ng PNP to the book para to stop illegal gambling, kaya. Di ba, sir? Yes, sir. But may process nga, sir. Kaya yun ang susundan namin, sir. Kilala naman po ng lahat ng gambling operator, kilala po ng PNP yan. You agree, Colonel? One way or the other, identified nila kasi paano ko collect ang PNP ng tong kung hindi nila kilala kung sino yung mga operator. Based po sa database only the Kaya nga nyo po naroon, kasi legal nyo na-read. operators lang ang Kasi alam nyo kung sino mga operator na yun. Kasi paano mo ma-read yun kung hindi mo alam kung saan sila? yes, based sa intelligence report, sir. Kaya nga. Di ba? Ay kung hindi pa para na-expose. So yun ang sinasabi ko, General, from now on, sa Baguio, pag nakuha ko na sabi mo na raid, malinis na. So sinasabi mo yan, Colonel Bulwayan Jr., malinis na. Wala na. Walang pasugalan. Pati itong mini casino.
Okay. Pag yung source ko babalik sa akin na may ebidensya na patuloy pa rin, I'll submit it to General Peredo o kung hindi, better off kay Chief PNP para ma-relieve ka. One strike policy. Okay, sir? Yes, Your Honor. Thank you very much. Okay ka doon? Yes, sir. We'll follow the guidance. Okay. Hindi lamang po ito at ako nananawagan sa lahat ng mga tao sa iba't ibang probinsya, syudad na meron kayo nakitang illegal gambling activities, sumbong nyo sa amin para mapatigil natin. Ang concern ko kasi rito, kasama na rin kasi mga bata. Sa mga color game, makikita mo mga bata tumataya. Diba? Yung mga bata na ito, matututong magnakaw. Matututo silang gumawa ng illegal para lamang makapagtaya. So yung mini casino, tigilan natin to ha, General Peredo, pakisabi kay Colonel. Dito, mabait pa rito si Senator Rapi Tulfo, hindi siya nagbibis mode dito. Medyo siguro naiintindihan niya yung side ng PNP na hindi sila makakilos. Gawa nga na may nagpoprotektang mas mataas sa kanila. So, siguro dito nararamdaman ni Senator Rapi Tulfo na malinis yung PNP at talaga meron lang siyang gustong tumbukin dito na medyo naghinay-hinay pa siya. Parang may inaantay siya rito pumuyok muna para kastiguhin. So, kaya ang ginagawa niya lang muna rito parang siya na yung humaharap na sige, pag linisin niyo yan, para kung hindi kayo masisibak. Para at least kung kumilos yung PNP, sabihin nila na kaysa masibak sila, kailangan nilang kumilos na linisin yung Baguio para sa mga illegal na sugal. Kasi nga naman, kung pati mga bata tumataya, medyo malaking problema talaga yun. Kasi ma-expose sila sa ganyang kalakaran, tataas yung criminality. So, abangan po natin sa mga susunod na video kung ano po yung ma-expose dito ni Senator Rapi Tulfo. So, maraming salamat po. Ingat po kayo parati.